Tunay mga taong ibabag sa pagsibiyak, apanluyo sa mga pagdaot nga ilang pagkahimuon. Nagpadayon umikuyana ang balaan niyang pulong. Yamo sa kahitasan, naghahatag kinabuhi sa mga tanaman. Yamo man kitang tanan, ginawag nga katawhan sa atong Diyos nga Amahan. Umaupang kitain atong palakon sa pagbarog sa atong pagtuo, diha kang Kristo. Kay luyon ining tanan, kita may paglaom, magkahiusa sa pamantala sa atong bulong-atong. Igsoon ayaw kaluya, buhat na pusong ta, kalipay o kadaugan, pag-aawiton ta. Kay luyon ining tanan, atong mabatnan, purong-purong nga giandam sa atong Diyos nga Amahan. Yamo sa kahitasan, naghahatag kinabuhi sa mga tanaman. Yamo man kitang tanan, tinawag nga katawhan sa atong Diyos nga Amahan. Tukan ta paglaom, ipatigaw ang tulong niya, kita magmalikon kay ang Diyos kauban ka. Dili na maglangay-langay, ang Diyos ibalik na. Usa kitang tanan, magsayaw na, magsayaw ta. Yamo sa kahitasan, naghahatag kinabuhi sa mga tanaman. Yamo man kitang tanan, tinawag nga katawhan sa atong Diyos nga Amahan. Yamo man kitang tanan, tinawag nga katawhan sa atong Diyos nga Amahan. Tinawag nga katawhan sa atong Diyos nga Mga pinanggad ako mga kiksunan malipano sab nga pagpakiguban kaninyong tanan karon ning lang yugton usab nitong turmanon tingog sa paglaom special edition nga magatagi kini sa pulong sa Dios nga nanay kini pinagi sa Sabbath School Quarterly Lesson nga naplastar kini pinagi sa Sabbath School Department of the General Conference of the Seventh-day Adventist Church. Ang atong suhito karon nagkanayon mga higalal, God fights for you. Ang Dios magkig-away para kanimo. Sa di pa ta magsugod ani mga higala, gusto na kong ipabalukan ninyo nga we are here in the campsite sa youth camping. Karon pa ko naka
join sa ilaha tungod kay sa kakulian nga dili kapunggan, pero sanglit kay ang mga LCA media men mga staff man po at the same time, so I have to be here. But anyway, sa tanan nato nga nagsubaybay sa tuang programa karon, gusto na ko ipabalo kaninyo nga God fights for you. Sa pagsugod atong dapiton ang presensya sa Dios sa pagpakiguban kanato. Magampo ta. Dalaygon og balaan namo nga Dios nga ikaw sa mga langit, nagasalamat Ginoo sa panalangin sa pagpakiguban mo kanamo. Dalaygon ikaw sa walay katapusan nga nagabubo sa imong grasya ug kaluoy sa tibuok semana o karong taknaa Ginoong Dios. Kami magadayeg kanimo, magapasalamat kanimo sa imuhang pagkamaayo kanamo. Ang imong kaalam nga langiton among pangayoon para masabtan namo imuhang pulong o sa tanang mga nagatan-aw karon o nagapaminaw makasabot sa imong pulong o kaming tanan mag-alagad kanimo hangtod sa kangturan. Panalangin ang panglawas sa tanang mga naminaw karon, paninapi, panrabaho tanan sa mga donors ug sa mga sponsors. Tanang mga group discussion leaders, panalangin usab o kaming tanan bugkosa sa kagugma nga walay mawala kanamo panahon sa imong pagbalik. Kining tanan among gitugian kanimo gilauman nga madawat pinaagi sa ngalan ni Kristo nga among maluluwas. Amen. Okay, usbon ko ang atong suhito nagkanayon, God fights for you. Ang Dios magkig-away para kanimo. Ang atong memory text nagkanayon, and Joshua captured all these kings and their land at one time because the Lord God of Israel fought for Israel. Makita ka na siya sa Joshua chapter 10 verse 42. So ang tanan gani mga hari sa gingharian nadakpan ni Joshua, nabilanggo ni Joshua, na-captivate ni Joshua, dili tungod sa abilidad ni Joshua, ang abilidad sa mga Israelites, because God fought for them. Whenever or whatever or whenever we become successful in every fight that we face to or face on, it's not because of us. It's because of God na maoy nagkig-away para kanato. Atong tan-awon mga pinangga ko mga kaigsunan, sukad pa sa panahon ni Moses, ang pagpakig-away sa katawon sa Israel gipasabot ng daan that the fight was not for them. It was not their fight, but it was for them. It was God's fight for them. Ang Dios may nakig-away para kanila. When we talk about war, mag-isgot ta gubat, ang atong nasabtan sa gubat mahigala it's violence, it's cruelty. But it's different here. Lahi ni diri mga pinangga kong kaigsunan, because when we are going to understand the war that the Israel has took position, labi na gyud sa pag-ilog nila sa yuta sa Kanaan, ang Dios maoy gusto nga ilogo nila ang Kanaan, because for the long period of time ang Kanaan gihatag na ngadto sa mga katawhan sa Dios, like sa ilang forefather nga si Abraham. Kabo na sayon sa Sugilanon, nang hawa sila dito kay gutom, nangadto sila sa Egypt, gipulihan sa mga Amalekites, Amoreanhon, most likely mga parinter po to ni Abraham ang nagposting dito for more than 400 years. Sila nagposting dito sa Kanaan. Now, ug atong sabton mga higala, this is ang Dios naghimo og concept of war because a matter of iniquity. Ang Dios dunay concept of war a matter of justice. Ang Dios dunay concept of war according to the biblical concept. And they were destroyed by their own choice and they seek peace. Nangita sila og kalinaw. Now let's talk about the matter of iniquity. Ang mga katawhan sa Kanaan, yes, they were given 400 years or more than 400 years, more or less 400 years, I'm sorry. Para sila, mahaom sila sa kabubuton sa Ginoo. Pero kamo na sayod, sa sumala pa sa research, ni adtong panahon na makit-an nimo nga ang ilahang kinabuhi, doon na sila'y kanang sex worship, idolatry worship, doon na sila'y kanang salamangka, doon na sila'y mga tigpangutana sa mga patay. In other words, rampant kayo sa ilahang panahon ang gitawag og spiritism. Now, gusto sa Dios nga ang maong yuta ngayang nasaad para kang Abraham og sa mga kaliwat ni Abraham nga ingon sa kabaga sa mga bituon kadaghan. Gusto sa Dios nga limpyuhan niya kini nga yuta bago mo pasok ang mga katawhan sa Israel. How I could imagine the purpose of war, the reason why there was war, because God wanted to subdue them all. Kaya nga naman wala silang naminaw sa Dios. There was no repentance on their part.
Wala silang maghinulsol sa ilahang part. So, kung sa nahitabo, ang Dios di na gusto magpabilin pa sila dito, gusto na sa Dios nga banghawa na lang sila, gamito niya ang katawhan sa Israel, pero siya ang magkig-away, siya ang musabju sa mga tao. So imong masabtan din mga pinangga kong mga naminaw, it is because of immorality nga nagpadayon sa Kanaan, mo'y hinungdan nga dunay gubat nga nahitabo ditong dapita tungod sa maong kahugaw sa moral sa maong dapit. Karon, a matter of justice. A matter of justice, hustisya to para kanila. Imagine ha, naipangutana kun baga, kung ang mga Canaanites, kung pananglitan, nakig-align lang sila sa kabubuton sa Diyos, do you think papahawaon sila sa Diyos? Do you think mahitabo ang gubat aron sila papahawaon ditong dapita? The answer is no. Why? Sumala pa sa Isaiah 56 versikulo 6, pasagdan ang mga hintel, pasagdan ang mga non-Israelites nga nahigugma sa Dios, nga magkigtipon sa katawhan sa Dios, nga mag-alagad sa Dios o magbantay sa adlaw igpapahulay. So plano sa Dios nga higala nga dili lang kay para lang sa katawhan sa Israel. Ang iyang plano para sa tanang tao sa tibuok kalibutan, gamit lang niya ang katawhan sa Israel. Gusto niya nga dunay usa ka nasod nga mutindog gadiha mag-akupar sa kinatibuk ang Kanaan, gadiin may mo represent iyang pangalan, may mo represent sa iyang justice, may mo represent sa iyang gugma, o may mo represent sa iyang pagkamatarong. So tungod niya na sumala pa sa Salmo Kapitulo 7, 11 hangtod sa 12, nagkanayon dinhi, God is a righteous God, a God who displays His wrath every day, and if He does not relent, He will sharpen His word, He will bend and string His bow. So, kung dili sila maghinulsol, bairon sa Dios ang iyang sundan, or bingato niyang iyang pana. In other words, He will execute judgment for righteousness' sake. Iya lang gigamit ang katawhan sa Israel nga maoy iyahang, because I would like to tell you, God is not happy to work alone. He wants to work with us. Mabito na kung gigamit ka sa Ginoo, congratulations. Gigamit ka sa kaluwasan sa mga tao, like Maria, gigamit, mga patriarka, gigamit, mga apostoles, gigamit, ikaw, ako, gigamit. Then let's be happy for that. The entire Israelites, gigamit sa Diyos. And remember, God is a just God. Usa siya ka Diyos nga matarong. And remember, bisan pa mga higala o kaigsuunan, bisan pa kung ang mga katawhan sa Israel nga maoy dili maghinulsol, mahitabo gihapon mga kaigsuunan nga adunay judgment batok sa katawhan sa Israel. You look like this, di ba? Pagsupasok nila sa Jericho, the Lord said, kinahanglan maghimo mo og pagbalaan, sanctify yourself. Magbalaan mo sa inyong kaugalingon karon. Ngano man, kaya musulong mo og gubat. Sa ito pag gusto sa Dios ang tanang musulong sa gubat, pulos mga tao nagpasaylo, nakig-reconcile sa Ginoo, nagbag-os kinabuhi, nagpahamuot sa kabubuton sa Ginoo. Those were kinds of people whom God wanted to join in the battle of the Lord. Pero kung doon ay dili magbalaan mga higala, kaya na mo question, kung katong mga tawhana sa Kanaan, mga makasasalat sila, that's why they were subdued by God. Why? Nganong sa mga katawhan sa Israel, doon na pa yung mga nangamatay. Doon ay nangamatay tungod kay wala sila magbalaan sa ilang kagulingon diha sa Ginoo. Wala sila ni follow sa instructions sa atong Ginoo. Wala sila ni follow sa kabubuton sa Ginoo. That's why they were killed. Like for the time of Achan. Ang decision gyud mga kaigsoon, patyon tanan, way mahabilin, patyon gyud tanan. Tanang buhi patyon. Pero walay dadon, walay kanang, kay remember they were not trained armies. Dili sila mga trained armies. Dili sila mga well-equipped armies. Dili sila allowed nga mulut. Mulut ba kanang mangawat bitaw kanang dunay daog ilang pangkawaton? Wala. They were not allowed to do that. Meaning to say, masabtan yun nimo nga ilang papakigubat was not for themselves. That was for accordance to the command of God, ang ilahang buluhaton. That was the way how God wanted to
show His judgment to the people of Canaan and also to the people of Israel nga wala maghinulsol nga ni-join sa gubat. Now, that's another lesson. If you want to join in the Lord's ministry, kung gusto ka mo appeal sa buhat sa Ginoo, let us be in alignment to the will of God. Let us be in accordance to what the Lord wants us to do. Ingon ana gyud. Now, karon gusto sa Dios nga number one, ang concept sa Biblia matungod sa gubat mga higala. Gusto niya nga dunay spiritual preparation. Dili muscular preparation. Although physical preparation was needed, pero much more ang spiritual preparation, it was required before the battle. Gani magpuasa pa sila, magampo pa sila, mag-convocation pa sila bago sila musulong sa gubat. Mananghid pa gyud sila sa ilang pari kung musugot ba o dili o sa ilang propeta, mag-uban ba ang Ginoo nila o dili. Kaya kumingon ang pari o ang propeta nga no, so dili sila mugubat. So meaning, that war was not for them. Ang gubat dili para ilaha. Now, why these people were destroyed? Paanong nalaglag ang mga katawhan sa Kanaan? Because they have not done alignment with the will of God. Wala sila nagkikiusa sa plano sa kabubuton sa Dios. Sumala pa sa Joshua chapter 10 verse 40. Matud pa din nagkanayon. And so Joshua subdued the whole region, including the hill of country, the Negev, the western foothills, and the mountain slopes, together with all their kings. He left no survivors. He totally destroyed all who breathe. Ano na ginawa? Just as the Lord has commanded them. So, tanan gidestroy, bawal sila mangilog og mga gamit. Si Akan nanago og gamit, then he was also killed and was subdued. So, ma-Israelites man usbon ko ha, the point is this, ma-Israelites man og ma-Canaanites, basta not in alignment to the will of God, they must be destroyed. So meaning to say, their destruction was their choice. Tanawa tong mga Hivites, nga nipili sila nga magkig-alalay sila sa katawhan sa Ginoo, were they destroyed? No. Si Rahab, kadtong prostitute, nga gusto siyang magkig-alayin sa katawhan sa Dios, was Rahab destroyed together with her families? No. Nga naman, because they have done alignment with God. Nagkig-linya sila sa Ginoo, nagpailalom sila sa kabubuton sa Ginoo. So bisan pag dili Israelites, pero magkig-alayon sa buhat sa Ginoo, magkig-alayon sa kabubuton sa Ginoo, musabay sa pagkamatarong sa Dios, mabuhi panahon sa ilang gubat. Yadtong tungura. Now, ang Dios mga kaigsonan, to prove that the war that the Israelites has done during His time was not their war, but it was God's war. Only they were just being used as instrument of God to exercise and to represent God's judgment, God's love, and God's righteousness. Nahinomdo mo ni sa record sa 2 Kings chapter 6 verses 12 to 23. Sa dinha nga ang mga Syrian armies misulong batok kang Elisha kay patyo nila si Elisha. Kabalo ka si Elisha wa siya mahimo. He was not a soldier. Dili siya ready for war. So iyang giampo nga mabuta lang gyud tong mga sundalo sa Syria. So ang gihimo sa Ginoo nga buta sila ning simang sila sa Samaria o katong Samaritan soldiers mo ilahang giaway. So ang Samaria mga backsliders nga katawhan sa Israel, ang Syrians mga pagano. So nagunay silang away, nangamatay sila. That was God's part of judgment. Kung sa atong panimalay, doon ay mga bingkil. Sa atong mga parente, doon ay bingkil. Sa atong iglesia, doon ay panag-away. Let's seek ourselves. Let's search ourselves, our inner self. Unsay nahitabo ka nato, unsay naa ka nato, nganong gubot, nganong naay na nga atong pangutan, atong kagalingon, unsay nagakahitabo, what went on in us, or what's going on in us. Atong subayon, og naunsa ta. Kaya nga naman, kana gipangtugot na sa Ginoo because He wants to exercise and execute judgment
for His righteousness and love. Now, sa katapusan si Mrs. Ellen White sa Patriarchs and Prophets, page 492. Matod pa niya mga kaigsunan, nagkanayon din the utter destruction of the people of Jericho was but a fulfillment of the commands previously given through Moses concerning the inhabitants of Canaan. Sa to padugay na siya, panahon pang Moses, doon na judgment ang Ginoo para sa Kanaan. Too many these commands seem to be contrary to the spirit of love and mercy enjoined in other portions of the Bible. Kung tanaw nimo, mura siya contrary siya sa gugma, pagkamatarong sa Dios o kaluoy sa Dios, but they were in truth the dictates of infinity wisdom and goodness. God was about to establish Israel in Canaan, to develop among them a nation and a government that should be a manifestation of His kingdom upon the earth. They were not only to be inheritors of the true religion, but to disseminate its principles throughout the world. So gusto lang yun sa Diyos, nga doon ay limpyo nga nasod. Doon ay limpyo nga mga katawhan sa Diyos. Nga may mo represent siyang kingharian, may mo represent siyang kamatuoran, mao mo bantala sa may balita sa tibok kalibutan. Dili plano sa Diyos nga Israel ray ang luwason. Dili plano sa Diyos if Seventh-day Adventist Church is a modern Israel. Yes, I agree with that. Pero walay dili plano sa Ginoo nga Seventh-day Adventist ra ang luwason. Tanang tao sa tibok kalibutan luwason using the Seventh-day Adventist Church, the true church, nga maoy magmantala sa mga tao may tungod sa gingharian sa mga langit. Kung ang mga tao mangutana, how shall I live after the life of heaven? Then the Lord will say, look at the life of the Seventh-day Adventist Church members. Tanawa ang kinabuhi sa mga katawhan sa Israel. Tanawa ang kinabuhi sa katawhan sa Seventh-day Adventist Church. Now the question is, ang akong kinabuhi karon, naga-explain ka og unsa ka mahigugmaon ng langit? Ang akong kinabuhi karon, naga-explain ka og unsa ka matarong ang Dios? Ang akong kinabuhi karon, nagapasundayag ka sa kaluoy ug gugma sa Dios nga mo'y gikinahanglan sa mga tao? Let's put that into our mind, a big question mark. Ibutang tala sa tong utok nga dako kayong pangutana. Padayon na itong pagbasa. They were not only to be inheritors of the true religion, but to disseminate its principles throughout the whole world. The Canaanites had abandoned themselves to the foulest, and most debasing heathenism. Ang mga katawhan sa Kanaan, wala na. Ilang gibiyaan ang grabing prinsipyo sa Dios. Grabe lang gibiyaan, baho na kailang kinabuhi. Grabe na ka-immoral. So, ang Dios nag-allow na papahawaon sila sa yuta sa Kanaan. And it was necessary for the land should be cleaned and cleared. Kinahanglan limpyuhan ang Kanaan, iklaro ang Kanaan of what so surely prevent the fulfillment of God's gracious purposes. Ang tanang babag sa plano sa Ginoo. Ang sunod. Ang tanang bubabag sa plano sa Ginoo. Ang sunod. Ang tanang musupak sa plano sa Ginoo para sa pagpakailap sa mga balita. Ang sunod. God will subdue them. Ang Ginoo magalaglag kanila. That's what happened sa mga katawhan sa Israel nga wala magbalaan silang kagalingon nga niapil og gubat mo ni nahitabo pod sa mga katawhan sa Kanaan nga wala nagpabilin sa pagkabalaan diha sa atong Dios. Mga higalag kaigsunan, we have to represent Jesus Christ well. Isip kitang tanan mga katawhan sa Dios nga sakop sa Seventh-day Adventist Church. Atong isiga ang kahayag sa mga tao aron dili kita mahanaw gikan sa pananaw sa atong Dios. Magampo ta kaigsunan. Dalaygon og balaan namo nga Dios nga ikaw sa mga langit. Daghang salamat Ginoo sa panalangin. Daghang salamat sa pagpakig-uban mo kanamo. Dalaygon ikaw sa walay katapusan og ikaw magauban unta kanamo hangtod sa kantoran. Amahan ang imong kahayag maga-reflect unta sa among kinabuhi. Og kami magpailalom sa imong grasya og kaluoy. Magkinabuhi kami diha kanimo kanunay hangtod sa imong pagbalik og hangtod sa kinabuhing walay katapusan. Panalangini ang tanang mga nagatan-aw karon, tanang mga naminaw karon. Panalangini tanang panimalay amo mga mahal sa kinabuhi. Kaming tanan matapok kami
nga maoy himuong talan-awon sa mga tao nga napas kangitngitan aron sila madala sa kamatuoran. Wala untay bisag usa kanamo nga mubabag pinagi sa kinabuhing dili balaan nga kinabuhi. Aron kami dili mahanaw sa imong mga mata. Amahan, usbon ko pasalawa kami sumasala. Panalangini ang tanang mga sponsors nga nag-uban ni ini. Kini among gilauman nga madawat pinagi sa ngalan ni Hesukristo nga among maluluwas. Amen. Salamat kayo sa inyong pagpakiguban. Thank you very much sa inyong pag-join sa tuang programa karon live sa tuang tulumanon o dinhi sa tuang campsite o ang Ginoo magapanalangin kaninyo. Mabuhay ang Tikayo kon Power Churches Adventist Youth Organization sa Survival Camp year 2025. Ang Ginoo magapanalangin kanimo og kanatong tanan. God bless you. Bye-bye. On God's behalf, we are sent to move. While it is day, still have strength to prove. Despite devil's snares, God's love encompasses. That will birth, hold into God's word. The night is coming, don't delay. Dream up your lamps, watch out and pray. The night is coming, Christ will see. No turning back, God's on His way. The Holy Spirit surely works in us. We're the light to guide the troubled ones. We're empowered to rescue weary souls. Make it haste, let's move until He comes. The night is coming, don't delay. Dream up your lamps, watch out and pray. The night is coming, Christ will see. No turning back, God's on His way. Press on, it is day. Press on, it's coming soon, coming soon. The night is coming, don't delay. Dream up your lamps, watch out and pray. The night is coming, Christ will see. No turning back, God's on His way. The night is coming, don't delay. Dream up your lamps, watch out and pray. The night is coming, Christ will see. No turning back.